Hello, good evening. Salamat kay sa Ginoo. Nakabalik na pud kita karon sa ato ang programa. Ah, ang ato ang atong andamon ato ang ballpen o notebook no aron makaapas kita sa takuan sa atong program karon. Nag-ingon diri no. Ang title, An Overflowing Fountain. Gratitude, thankfulness, praise to our great God. Kasi yung gratitude, gitaw siya yung ang kahulugan ba? Appreciation, no? Appreciation. Mo maka-appreciate ka. Oh. None of us has ever come close to living the life of a consistently grateful believer. We may strive to do so, but as with most new gitawag siya yung New Year's resolutions, even if we aim for a more constant Bible reading plan, specific prayer list, and intentional expressions of gratitude, we easily get sidelined by our own lack of disciplines. No? Why is that? Why is that? Why do we find consistent gratitude to God so hard? Are we making this too complicated? Complicated? Back to the basics. We know we are supposed to count our blessings from the Lord. No? Maglisod ba yun kita sa gitawag sa ingon mag-appreciate ano sa atong pag-thankful ngadto sa Ginoo. Oh, na gitawag sa ingon kinahanglan gyud nga thank you ta dito sa Ginoo nya atong i-appreciate ang Ginoo. No, Lord, pagkamaayo nimo sa akong kinabuhi, pagkamaayo nimo sa akong pamilya, no? So, di gyud ta mo malimot, dili gyud ta mo kanunay ta magpasalamat sa Ginoo. So, kita sa inyo nga nakapasalamat pud ka sa Ginoo sa tibok sa imong kinabuhi. Na-appreciate ba nimo ang Ginoo? O kanang naa sa imong tapad? Na-appreciate ba na nimo? O ano ta sa thankfulness, appreciation, no? Gitawag sa ingon ba nga kanus aka mo thankful sa imong isig ka tao. Ana na ba kung patay na siya nga dili na nimo makita? Ana na ba ka mo appreciate niya, mo daig niya kung di na siya kadungog? Hello? So, kasagaran mostly gyud anha na panino anha na mo appreciate ang tao kung patay na. Umay kito siyang tao o ganito ano no, gitaw siya lack discipline, no? Dapat sa atong kinabuhi nga kita nangalagad og Ginoo nga gitawag sig ingon ba nga i-appreciate na to mintras buhi pa, no? I-appreciate na to mintras buhi pa, mo thankful ta sa mga tao nga nakabuhat siya og maayo para nimo, or dili na to malimtan mo. Appreciate ta sa mga tao, pero mostly gyud kasagaran anak na daygon, no? Sa mga tao bisan sa mga Kristohanon, anak na daygon kun di nakadungog,
So dapat kita mga Kristiyanon ato i-appreciate, no, o sa mga tao sa palibot mintras kadungog pa siya. Dili ta maglak og discipline sa atong kinabuhi na labi na sa sud sa atong panimalay o sa sulod sa church, no, naka-appreciate ba kaniya man lang sa gipang buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, no, na bisan kang Jesus Christ, no, diha aras nila na appreciate nga giday nila nga maayo siyang tao, kuan siya sa namatay na, no. Pero kita mga pero bisan pa kasagaran karon mao gyapon dili madungog sa tao nga buhi pa ang pag thankful o salamat kaayo na dili mura og kalimtan ba, no, ana na mo appreciate ang tao dili nakabati, so wrong gid na, no, wrong gid na. Gitawag sig ingon ba nga ana i-appreciate nga makatungog siya, no, ana i-appreciate kung makatungog siya. Ayaw kaulaw nga ikaw mo appreciate ka, ayaw ikaulaw nga mo kuan ka niya, mo thankful ka, mo dahig ka niya nga kuan, salamat igsuon sa imong kinabuhi, na bless jud ko igsuon na sa imong kinabuhi, tungod sa Ginoo kana inana. Kanos apa man din na mabati sa imong igsuon, kana di na siya kabati, no, hindi na siya kabati. Kita wag sig ingon ba nga sa atong mga kinabuhi kinahanglan jud nga magkat-on kita niini nga atong praktison ba mintras wala pa na namatay ng mga mga katawhan tira nga kuan mga igsoon, salamat kayo ha, na-bless jud ko sa imong kinabuhi, salamat sa Ginoo igsoon sa imong kinabuhi, ana ba. Pero kasagaran atong mabati kanang kita ng mga buhi pa ang patay di naman nakadungog na imong gidahig, dili na nakadungog oy. Mintras buhi pa ta ug mintras buhi pa po ng imong thankful siya nga salamat kaayo igsoon ha, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, na bless jud ko, nana ba dili kay na anak na ako wala na, hindi na makabati. So mintras makabati pa sa sud sa panimalay, thank you kaayo sa imo nga nana pag-effort, nana Lord, thank you Lord sa kinabuhi sa ako nga sa akong pamilya. Lord, thank you Lord sa mga kinabuhi nga napagamit ya sa Ginoo. Lord, thank you Lord nga imo siling gigamit para makat-on ko na gitawag sig ingon ba nga pabatia ang mga tao, ikaw na bless nila, dili kay ana nakamusulti kon patay na ang tao, di na nakadungog sa imong mga pagkuan, no? So lack of discipline. Back to the basics. We know we are supposed to count our blessings from the Lord and write nice thank you notes. Scripture is filled with commands for us to be thankful, be filled with gratitude, have grateful hearts, no, abound with thanksgiving, and more believers in the Lord Jesus Christ
are to be characterized by gratitude. No? Let's remind ourselves of the wonderful gifts believers have in Christ, and we'll want to thank the Lord for we were once hopelessly separated from God. We had no way to save ourselves from Him. No matter how hard we tried, not how many good things we did, but we were justified the moment we were prompted by the Holy Spirit to confess our sin to God the Father and believe that Jesus Christ alone stands in our place as our perfect substitute. From that moment moment on, God the Father has looked at us through the sacrificial death and resurrection of Jesus Christ, and is satisfied that our sin debt was paid in full through the shed blood of Christ. No? Lord, salamat kaayo Ginoo. Kadito sa krus sa Kalbaryo, imo ming gitubos kami unta ang angay nga ilansang dito. Pero salamat Lord sa imong pagtubos. No? Kanamo. Di kita malimot sa pag-thankful sa Ginoo. Pag-thank you sa Lord, gadi pag iniigo Ginoo. No? Dili pag iniigo Lord ang among pag-thank you nimo. Dili pag iniigo Lord. Lagi sapat sa pag-thank you nimo Ginoo sa imong dugo nga giula dito sa krus. Tungod og alang kanamo sa among mga sala nga imong gibayaran sa imong precious blood. No? So kanang imong tapad kuanan po na ba? Gihalaran po na sa Ginoo siya dito sa krus sa Kalbaryo. No? Kitang tanan ang tuyo sa Dios atong mga kinabuhi nga mubak kita sa Ginoo. Tagaan kinito gibugaton unsa ang iya dito pagdupa sa krus sa Kalbaryo. Makaingon man lang kita nga, Lord, thank you sa imong gugmang walay pagluban. Thank you Lord sa imong pagsakripisyo. Wala gyoy, wa gimi ka balos nimo Ginoo. Ang amua lang gid Lord nga mao ni nga musunod mi sa imong nga yapak, musunod mi sa imong nga dalan nga subayan. Man nag-ingon imong pulong, ako ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi. Kanimo mao si Jesus Christ. No? The Holy Spirit now lives in us forever. Buhi siya, no? That process is how we stand forgiven and clothed in Christ's righteousness. Suluban kita sa bisti sa pagkamatarong, no? Clothed, no? Suluban kita sa pagkamatarong. Characteristics man ni. Character, clothed, no? Character ni siya. Suluban kita sa suluban tag Kristo ba? Sa iyang pagkamatarong ni Kristo, suluban tag wonderful. You will find some of the wonderful gifts believers have in Christ. No? Ato ning basahon sa 2 Timothy 2 Timothy 1:9. Unsay giingon dire? Ano sa 9? Gitawag niya kita o giluwas aron mahimong iya. Wala niya kini buhata kay maayo ang atong mga binuhatan, kundi tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan ug grasya.
Sula pa ang kalibutan, gihatag na niya kini nga grasya kanato pinagi kang Kristo Jesus. Sa gani di ay gitawag anitas gitawag kita. Di sa ato pa ngari. Ali ngari anak. Mo nang naay manuroy magsangyaw sa pulong sa Dios nga magdala nga si Kristo ang Dios. Gitawag. Dali diri. Ngari mo. Gitawag tas Ginoo. Nya lagi. Kay gitawag man. Di na ay suguon ang Ginoo. Katawhan, mutuktok sa imong balay. Nga mo sulti, nga mo ingon nga si Kristo, no, sa Juan 3:16 kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan ug tungod niya nagihatag niya yang bugtong anak aron ang tanang motuo musali kanya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhi katapusan, no? Si Jesus Christ nagtuktok sa pultahan mo nang naay mga manuktok sa pultahan sa inyong mga kasing-kasing karon, no? Nagtuo man ka nga si Jesus Christ mao imong Ginoo. Di ang kanang mga tawo nga manuktok sa inyong balay para magdala nga si Kristo ang Dios. Ayaw balibari. No? Gitawag na dali nga ri da ang kaluwasan diri. Namo na nga gisugo sa Dios na manuktok sa pultahan ninyo. Alang-alang magamiton tong iring. Gamiton tong mga manok, magamiton tong mga iro. No? Kisa may mutuan ng Biblia. Pulong nis Ginoo. Nag-ingon diri sa Juan 1:1. Sa sinugdan man ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ayaw na pangita pag problema kanang ang importante atong relasyon sa Dios. Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Duol ba? O nagkalayo? Nagkalayo? Wala nagkalayo? Nagkalayo ba? Nag-on fire ba? Ana no. So kita tanan kining pulong sa Ginoo dili kita eksimti bisan ako nagsulti dili ta eksimti ni ani. Kita tanan gisulti ani. Kita lang ang gian nagluwas sa Dios. Pero ingon ko sa imo karon, naa kay ni manuktok sa inyong balay. Ayaw palibari nga nagdala nga si Kristo mao ang Dios. Kay kung si Kristo, moingon po nga si Taura si Kristo na ayaw nagdawata. Hello, balik ko na po na kong istorya ha. Kung kaysa itong nagasunod niya nga programa. Nag-ingon diha sa 1 Juan 4. Beato isang basahon ha. 1 Juan 4. Nag-ingon sa dinhi. Mga hinigugma, ayaw ka mo pagtuo dayon sa mga tao nga muingon nga ang ilang ginatudlo gikan sa Espiritu Santo. So ayaw tuo ha. Unsa nang ilang ginatudlo? Kun dili susiha unya ninyo, una ninyo kung tinuod ba nga ang ilang ginatudlo gikan gayud sa Dios. Aware, warning. Kay daghan ng mga mini nga propeta. So mini ng propeta, dili biblical ba no? Ang midagsang sa kalibutan, ang pamaagi nga mahibaluan ninyo kung anaagayod kanila ang Espiritu sa Dios, mao kini may baluan na to no kung naagod ang Espiritu sa Dios kanila. Niingon kung muila sila nga si Jesucristo nagpakatao, amen, ang Dios mao ang nagsugo kanila. So naaga ni manuktok din ha nga magdala nga si Jesucristo Dios dawata kay ang Dios may nagsugo na nila. Amen. Apan ang wala arta sa stress, apan ang wala mo ila nga si Jesus nagpakatao, ang nagsugo kaniya dili mao ang Dios kundi ang espiritu sa Antikristo. Halo. Klaro man, no? Klaro. Warning ni.
Kung wala gani, kung naay magsuri-suri sa inyo dihang manuktok sa importante, kung wala mo ilah nga si Jesus Christ mao ang Dios, ayaw dawata. Peligro. Ano man ang yawa nag kuan pa pud ba? Dinalian pud ang yawa ba? Nga danihon kagyud. Ano man aron sila daghan sila maglangoy-langoy sa imperno. Ayaw na pangita pang lain. Ang importante aron ato relasyon sa Ginoo. Kaya wa magirelihiyon nga gikuan sa Ginoo gud gidala. Kita man tanan nga gitawag ba. Pero sige do tay raang nanalinghog niini. Warning na. Ingon sa dinhi. Nadungog na ninyo nga moabot kini ug anian na kini sa kalibutan. So na sila nagsuri-suri na. Apan nga kamo mga anak, apan mga anak ko kamo iya sa Dios. Ug gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu Santo nga anaa kaninyo mas gamhanan pa kay kang Satanas nga nagagahom sa mga tao sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Gamhanan ta kay ang atong gidala si Kristo Jesus mao ang tinuon nga Dios mo tagiya sa tanan tibuok kalibutan, tanan unsay nabuhat nining kalibutan ipaagi lang na ang tao, itigaan nag wisdom ang tao aron lang mapakita sa Dios nga naay Dios. Nang naay tao mga makabuhat sa ingaan yan na gialaw na sa Ginoo kay gamhanan siya. Amen. Gamhanan ang Ginoo. Susunod unsay giingon dire? Unsa gani ito sa 2 Timothy? Gitawag niya kita. Kumusta man? Ang Ginoo seryoso nga nagtawag ka na to. Nga ikaw karon. Seryoso ba ka sa tawag sa Dios kanimo? No? Ato na'y seryosohon. Kay seryoso man ang Dios nga nagtawag na to. Seryosohon tani. No? Mubuhat ta para sa Ginoo. Wala ta ni buhat para sa tao, ni buhat ta para sa Dios. Nga malipay ang Ginoo sa tong kinabuhi. Mintras buhi pa ta, nining kalibutan na. Kay patay na wala na. No? Mintras mapuslan pa ta. Ana na ba da itamutangog sa Ginoo? Nagingalo na? Uy, hallelujah. Mintras piskay pa ta. Atong buhaton para sa Ginoo. Nga malipay siya. No? Pinasikad sa Biblia atong mapahayag ang Ginoo gugma. No? Ang Ginoo gugma. So, di sa Ephesians, unsa may naa sa Efeso, no? Parta sa Efeso. Ang Ginoo nagtawag ka nato sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 14. Atong basahon. to 14. So, verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4 to 14. Basahon. Basahon ako ha. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay kasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo. Tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak. Pinagi kang Hesukristo, kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato. Pinagi sa iyang hinigugmang anak. Kay pinagi sa dugo ni Kristo, gitubos kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios kanato, gihatagan niya kitag kaalam o kahibalo aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinaagi kang Kristo. Kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal sumala sa iyang plano, gusto niya nga usahon ang tanan nga anaa sa langit
og sa yuta og ipasakop sa pagdumala ni Kristo. Ano no? Ang tanang mga butang gibuhat sa Dios sumala sa iyang plano og kabubuton sumala sa iyang plano gikan sa kaniadto. Gipili na niya kaming daan nga mahimong iyang pinaagi sa among paghiusa kang Kristo aron nga kami nga unang naglaom kang Kristo magdayeg kaniya ug kamo usab nahimong anak kang Kristo anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang mituo kamo kaniya. Gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak. Ang saad sa Dios nga maangko nato ang hingpit nga kaluwasan tungod niini pagadaygon siya, no? Dalaygon ang pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Hallelujah. So, nag-ingon diri no? Nga sa atong makinabuhi nga gipili na daig katandaan. Ang mga apostoles gihan ay nasa Ginoo daan ba? Kini kanisiya kana mo na ang dalan. Muna ingon nga doon naman tayo mga plano, pero ang plano sa Diyos may matuman. No? Sa atong mga kinabuhi. Nangandoy ba ka? Nga ikaw mahimo kang professional. Kani mga professional, dili man na babag makatabang mo na sa ministry. Pero, ngano nga, gusto mo jutang mo schooling academic ba, pero pitos kayo ang panahon. Pero glory to God, nahimasmasan ko ba kay kun wala man ka makalampos sa academic nga pag-eskwela, ari kami eskwela sa Holy Spirit University. Panlangit ba? Panlangit nga university ba? Ayaw kaguol. Ikaw wala ka lampos. Grabe kay kung guulan na ba. Pero ari da ita. Masig ingon. Biblical man na. Nga. Sige ingon dira. Nga sa kinabuhi, gilatid na ng daan sa Dios. Buhaton na ginako ang tanan para manarbaho diri self-supporting ba. Muna nga naay mga ginikanan, mga gasto, pwede po may eskwela ang mga anak. Naay mga anak mo eskwela, pero wala mo po ikagasto mga ginikanan. So maning kamo. Nga, pig-o kayo ang kuan ba? Panahon. So ari nako nasamtan. Ayaw ka malaka, nawala ka, nakalampo sa eskwela. Kaya ato ka eskwela sa Holy Spirit University. Hello. Naka-eskwela na ka? Gusto sa Diyos. Nga ka na atong pag-eskwela sa Holy Spirit University. Di man na mapapa ba? Mo na'y trabaho nga dili masunog. Amen? Mo na'y trabaho nga dili masunog. Lipay na ka. Sige. Buhata. Marisa. Chapter 2. Chapter 2 verse 11 to 13. Nag-ingon siya din eh. Hinomdumi ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Nataw kamo nga dili mga Diyo. O matud pa sa mga Hudyo, wala kamo relasyon sa Dios.
tungod kay dili kamo sama kanila nga mga tinuli. Apan kadto nga pagtuli sa lawas, wala pa kamo makaila kang Kristo. Wala kamo masakop sa nasod sa Israel. O wala kamo masakop sa mga kasabutan sa Dios nga pinasikat sa iyang mga saad ngadto sa iyang mga katawan. Nagkinabuhi kamo niini nga kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan tungod kay ana-ana kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto halayo sa Dios karon haduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Amen. Unsa gito ka precious ang iyang blood, no? Tungod sa iyang dugo napasig-uli kita, giduphan ta dito, no? Giduphan ta dito ang Dios sa ingon dali ngari. Seryoso kay ba ang Ginoo nagtawag kanato, no? Karon pag seryoso na kay ang Dios man nagtawag nato, gusto sa Ginoo nga di ta matumpawak kanto sa impierno. Gusto sa Ginoo nga di ta matumpawak sa impierno. Hello? Nasabtan ba nimo? Pamalandungi atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo serious kay nagtawag nato sa atong mga kinabuhi. So ato pon seryosohon ang pag-respond sa Ginoo, no? Sa atong kinabuhi, no? Atong seryosohon. Ari sa Roma. Sige, ingon diri sa Romans 8. Romans 8:38-39. So atong tan-awon. Bigyan siya. Kay nasiguro ko gayud nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga kita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o ang mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, ang mga may gahom, ang mga anaa sa ibabaw sa ilum sa kalibutan, o bisag unsa pa nga mga binuhat sa Dios, dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gahom, sa iyang gugma, gikan sa iyang gahom. So walay makapahimulag sa Ginoo, walay makapahimulag kanato gikan sa Dios kung kita dili mo desisyon nga dili ta mo talikod sa Ginoo. Kasagaran wala masamti sa katawhan munang adunay backslider sa ilahang kinabuhi. Mo share ko ha, sa ilang ako na obserbahan, gamay pa ko ato, sa ilahang mga kinabuhi, maabot na gani mga circumstansya, niabot ang hinanali nga kamatayon sa sulod sa iyang panimalay. Wala na sila ni padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Daw kung kita na ay word sa Dios nga niingon nga ang Ginoo ra magyud nagbuot sa kinabuhi sa tao. O nga naman hayan raman lagi atong talikdan ang Dios. Nanluod ta sa Ginoo. Nga sayon raman kaay nato talikdan ang Dios o dili na mga lagad. Unsay giingon? Naluwas na, naginulsol na, nagrepent na, dayon nagpasakop na. Yun niabot ang circumstansya. Mga grabing kabugat. Gamay pa ko ato, 11 anyos pa ko ato. Naay usa ka kuan sa ilang panimalay nga nawala. So gikuha siya sa Ginoo. Dito ra siya ni backslide. Ana no, nga gitaw siyang kinahanglan gid kita makagamot. Sakit man ang mga paglatos, ang mga kuan sa Ginoo. Ngumingon mo latos magani ang naa ka taw na amahan nato, no? How much more ang atong Ginoo sa espirituhan nga bahin mo latos gayud siya kay tinuod ba siya nahigugma nato. Pero daw bay sa latos be mo rebelde man.
backslide. Tungod kay wala, masabti pag-ayo nila. Bautismado na, may inaana na. So, mabaw lang ang ilaha di ay nga pagsabot. Mabaw lang ang ilang nga pagdawat. Bisan pag unsaon nimo og share sa pulong sa Ginoo. Wala na. Na kuan na si tawag ani na gitawag og wala na, dili na, di na ganahan mo kuan sa pulong sa Ginoo. Wala na gyud, backslide na gyud siya. Tungod kay naay nakuha sa ilang pamilya. Pero kadaugan, warning ha, take note ha, take note. Ang kamatayon sa Kristohanon mauna ang kadaugan sa usa ka Kristohanon na mataliwan ni kalibutan na nakadawat siya og kadawat siya kaluwasan ba no? Makita sad nato sa atong kinabuhi, makita na gitaw sa ingon ba nga makita silang kinabuhi, makaingon ta ba nga nagapadayon gyud moabot gani sa punto nga ang anak nga sitwasyon nga grabe ka kritikal. Ayaw jud pagdesisyon nga mambiya ka ng mga lagad, no? Ayaw jud pagdesisyon nga mambiya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw pag-backslide, no? Ayaw pag-backslide. Challenge na ko nimo. Kisa may unsay pulong sa Ginoo, kisa may wala nakatagamtang mga kasakitan, mga paglatos, mga paglutos, mga pag-biay-biay, tanan nga mga buhaton gina sa yawa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay para jud nga mobigay ba. Pero atong makita diha sa pulong sa Ginoo, atong mabasa, ma-picture out na to ang kinabuhi ni Job. Ang kinabuhi ni Job, tanan ginuhaan siya sa tanan. Back to zero siya. Wala gyud sa iya, no? Wala gyud sa iya. Take note na, no? Balik ko na po na ako. Kaya kon ang balik-balik importante. Wala gyud si Job, no? Back to zero gyud siya nya. Iya panlawas, sige kabahong. Naapay mga nuka-nuka, nya giud pa to gitalapan pa sa iro iyang lawas, no? So, makaingon gyud ta nga na worst gyud ang iyang kinabuhi. Muna naisip niya hubo, sige ingon ni hubo siya o hubo sad siya mubalik sa sabakan sa Dios. Na-allow siyang kinabuhi tungod kay nakita sa Ginoo nga makaya ra niya. Tungod siyang tabang kay wa magitay mahimo gyud. Arang mahimo, wala tay arang mahimo gyud kung wala ang Ginoo sa tong kinabuhi. Ana no? So, mo na siya nga dili ta mo desisyon nga sana mo pakabar ta sa blood ni Jesus. Kaya wala man gyud maing laki ni ini. Lord, dili ko madisib Lord, tabagi ko Lord. Munang sa ato pagpangalagad sa Ginoo mag-agulo ta. Kay mo abot gyud sa punto. Muna bitaw magtinabangay ta pag-ampo. No? Dili ta magtinabangay og pahit. Magtinabangay ta pag-ampo. Lord, tabangi si suanso. Lord, ang mga kabugaton ba sa kinabuhi mag-agulo gyud kita. Dining kalibutan na. Ato gyud ilantaw sa unahan. Future sa atong kalag. Ato gyud kay kini kalibutan na lumalabay lang gini atong mga kasakitan din eh. Lumalabay lang gyud ni. Challenge na ko nimo. Dili gyud ta mo biya sa pag-alakad sa Dios. Nanay mga bugat atong ipangdala. Grabe kabugat. Magpatabang
Murag tas Ginoo. Wala ing magtatabang. Ang Ginoo lang. No? Ang Ginoo lang atong tawgon. Tabangi mi Lord. Adili mi madisip nining kalibutan na. Tabangi ako makaisunan. Adili madisip nining kalibutan na. Sakit palang lungon. Bali pa mong katawa-katawa ba? Wala ka kasulti sa pulong sa Dios. Magsalo pa mong kaon. Muna akong naramdaman sa una. Mingon ko, Lord. Dili jud ko mosugot Ginoo. Nga amahan sa kong anak kanili siya maluwas. Naam na sa Bible no. Nga kung ang bana, wa makakabalo kung maluwas na siya. Pero ingon ko, Lord, ningangyo ko sa Ginoo, Lord. Dili ko mosugot Ginoo. Dili ni mo luwason ang akong amahan sa kong anak. Oh? Glory to God. Challenge na ako ni mo. Ayaw pagbulag sa Ginoo. Kay moabot ka di sa punto mga isuon, mga higala. Moabot ka ni problema no. Mura na naitag mo. Laylo atong pagbati ato sa Ginoo pero sayop gid na higala. Sayop. No, sayop gid na. Tambag lang nako nimo. Agi na nako. Sayop gid na mo talikod sa Ginoo. Mura tag maluod ba? Grabe na itong pag-alagat sa Ginoo. Nga na niabot ng panahon. Nga na. Pero nga nung muratag mo laylo. No. Disim na sa kaaway. Challenge na ko nimo. Ayaw pagbatig ingon ni anak. No? Ayaw pagbatig ingon ni anak. Ayaw pagbatig ingon ni anak. Nga na mo taligot lang kas Ginoo. Ang Ginoo may tagya si mong kinabuhi. Wala tayo rason nga mo talikod sa Dios. Mubati mong tagkalaay mo basa tas pulong sa Ginoo. Maura ni makadasig na to. Nanata sa last days karon. Tanong mo na to itong relasyon sa Dios. Atong lang taon sa unahan, kinalan atong tagaan og future tong kalag. Mag-agulo man taning kalibutan na. Pero ang Ginoo, sige sa pulong sa Ginoo. Dito niya pahiran sa Ginoo nga itong mga luwa siya mismo mo pahid niini. No? Gamiton man sa kaaway ang imong sud sa panimalay. Gamiton man sa kaaway ang imong amiga. Gamiton man sa kaaway ang imong ang yawa man gud ning anhi. Aron sa pagpangawat, sa pagpatay, sa paglaglag. Ano man. Musunod ang yawa aron mangawat ang tao sa time sa Dios aron mangawat ang tao unsa man yung pagpangawat no yan ang yawa aron mo kawat sa tithes and offering sa imong kinitaan para madisib ka na ganin ng tithes and offering ay ginagilabti no kinahanglan nga ato nang mapasaran. Ato nang mapasaran. Pagkaingon ta ba nga Lord? Sa una maingon ko nga Lord, kulang ra man jud. Kulang ra. Kurpo ko magsige di kag ingon nga kulang ra gyud. Magkaton lang gyud ta. Kung pila ra ihatag sa imong pare sa imo ay na pagngitag dugang pa Diyos mo ta sa kalinaw kinahanglan
Kinahanglan makat-on ni submit. Hello, ba nag-asawa? Sulti ko. Kinahanglan mo submit. Kini ba? Kinahanglan mo submit ta sa atong bana. Ato sa anigan sa pagampo. Lord, akong bana Lord, usba siya Lord. Ano? Kung pila to ihatag, maura po to ihatag dito sa kuan kay mangita pagaglain. O kigubot ka, makigubat ka. O, maingon dahil ng silingan. O Diyos man ka sa kalinaw. Gubot man ka, pagubot pas lukot. Ano no? Tell the truth. Mo na among awayan sa una sa akong pares. Kapkapan ako siya sa tanan, ano? Pero dili day na mao. Bisan pag-unsa kabadlunganon. Kay ika pa may unang giluwas, no? Share na ko nimo. Bisan pa unsa kabadlunganon ang imong pares. Tuaw sa Dios. Bisan pag unsa kabadlunganon, submit niya. Ipakita nga si Kristo na animo. Kung kanunay kang nagyugot, kung kanunay kang nagasakit, gitawag sig ingon ba nga dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Kung magsigi ka nagkalagot, ipakita daw be nga naa si Kristo sa imong kinabuhi. I-apply na yun ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Kindness, gentleness, self-control, humble, peace, joy, patience, righteousness, holiness. Daw sa dili man makumpleto, no, pero nagkinahanglan na siya. Manang tuaw gid si Ginoo. One day, now na, usbo na sa Ginoo. Daw ikaw karon nagapamati. Makaingon ka, o dili mo po day ako ra. Daghan man dita. Ana no? Challenge ako nimo. Ako lang gipauna og experience sa Dios aron isugilon nimo karon nga gitawag sa imong mga ang Ginoo maayo. Gitawag sa inyo na, if I change, everything changes. Susud si mo panamalay. Ikaw giuna og luwas sa Dios kay para potential ka ba? Ikaw giuna og luwas sa Ginoo. Kay kung mapulpog na ni siya kasing-kasinga, pwede padugmok na ng kasing-kasinga ba? Ya bugkuso na pagbalik sa Ginoo. Pasari. Kailangan ay mga pasaran. Hayan. Baka kang maibtag tunok. Anak lang. Dili lalim ang bugat kayo. Nang burden ba? Bugat kayo, no? Dili lalim. So, padayon tare. Nag-ingon diri siya sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Kaya akong masahon. Si bisan kinsa, naingon siya, no? Si bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-o na wala na ang iyang daan nga pagkatao. Bag-o na daw wala na ang daan nga pagkatao. Kay bag-o na siya. Ang Dios mao ang nagbuhat niini. Siya ang nagpasig uli kanato ngadto kaniya pinagi kang Kristo. O gihatagan niya kami o bulaton sa pagbalita nga gipasig uli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Mao kini ang among gibalita nga gipasig uli na sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya pinagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala. O kami mao ang iyang gitugyanan sa
pakailap niini nga balita. Busa nagasugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo ug pinaagi kanamo nagahangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kaniya. Mobalik na kamo kaniya. Si Kristo wala gayo sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun anaa kita kang Kristo ipakamatarong kita sa Dios. So glory to God. So mao din na mga higala nga nahitabo na sa ingon na anak kay gusto sa Dios nga ang atong relasyon ngadto niya nga naputol manggod to sa kang Adan o kang Eva, no? Nga mahibalik atong relasyon ngadto sa Dios, nga gikawat sa yawa ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. So gusto sa Dios nga mahibalik ang atong relasyon ngadto sa kang Kristo. Pinaagi kang Kristo. Magiula yang dugo dito sa krus. Siya ang gisulutan sa tungod sa atong mga sala. Gitubos ta ba? Karon seryoso kayang Ginoo, no? So kumusta man ang atong kinabuhi karon? Nga siya ang himong pasiguli sa atong mga sala. Kay aron nga pinaagi kaniya mamatarong kita. Dili sa atong mga buhat ha. Dili sa atong mga buhat kundi kabuboton sa Ginoo. O kita pod mo response pod ta niya. Di na man siya sugo. Galas siya. Saling galas siya. So ingon dere. Galacia 3. 3:26. Ang say ingon niya dere. 3:26. Kamong tanan, sige ni. Kamong tanan mga anak na sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Unsa ganito? Kitang tanan mga anak sa Dios tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Kun motuo ta kang Kristo Jesus, unya na may mga pundok karon. Daw na may mga pundok karon nga wala mo tuo kang Kristo Jesus. So ato pud sila nga iampo. Biblical man atong iampo nga sila makakaplag pud og kaluwasan. Amen. So ana no, gusto sa Dios nga maluwas ang tanan. As Christians, this glorious truth shape how we want to live. We spend the rest of our lives seeking to be more like Christ while still sinners on this earth. We live our lives in gratitude for what Christ has done for us, and we seek to be more like Him even though we still sin. We look forward to the time when we will live with the Lord in heaven. Live to heaven. In heaven forever in our glorified bodies. Atong lawas daw ilisdan og lawas nga din na madunot. Glorified bodies, and we'll see no more. What an unspeakable gift we have been given through the perfect sacrifice of God's own Son, Jesus Christ. Hence, every single Christian should be filled with gratitude no matter what our age, race, culture, language, social status, or life circumstances. All Christians should be known as characteristically grateful people. We, above all, humans have overwhelming cause to be thankful. Hello. Pasalamat kita sa Ginoo. Magiluwas ta niya, no? Thank you, Lord, sa iyong pagluwas na ako. Thank you, Lord, imo kong nakaplagan. Salamat, Ginoo. Salamat gid sa tanan, no? Ampi kita kanunay sa atong kinabuhi. So mo na akong
share pod kaninyo. God bless.